marami kang rewards na matatanggap ngayon. At ang dami-dami mong rewards. Negative rewards o awards or basta lahat ng mga rewards that for you. Ano? Isa na rin dyan yung mga binabato sa iyo. Ayan yung mga rewards mo. Ano? Dami mong awards. Ayan. You are a award winning. Viral, trending, and whatever. At iba pa na maaari matawag nating rewards. Subalit, sa background mo na yan, nangyayari yan dahil meron sa iyong apat na tao na mayroong pag-uugaling solido at pudero doon sa iyong ground. Kaya sinasabi dito, mayroon mga tao na kahit wala naman may tutulong sa iyo, napapakinggan mo rin. At yung mga tao na minsan mo lang nakita pumupunta lang, bumabalik-balikan ka. So may mga tao na kumukonekta sa iyo para ikaw ay mag-assume at i-claim mo yung mga offer nila. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Trending Pinas TV po, salamat po sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Ngayon, bigyan na naman natin ng reaksyon itong hula ni Madam Bertrudis. Tungkol po ito ni Vice Ganda. At siguro alam naman natin na ngayon trending talaga si Vice Ganda dahil sa kanyang ginagawa sa kanyang event na parang negative yung mga feedback sa mga tao dahil sa ginagawa niya. Lalo na Duterte supporter ka, parang down talaga yung ginagawa ni Vice Ganda. At ito na po yung video kung bakit ba nagawa ni Vice Ganda. At ito po yung na hula ni Madam Bertrudis tungkol sa kanya. Dahil marami nagchat-chat sa akin about kay Vice Ganda. Bakit daw at ano daw ang nangyari kay Vice Ganda? So titingnan natin sa tarot card ano bang naging ganap. Bakit may mga pangyayari na nagba-viral kay Vice Ganda. Tingnan natin ang pinakamalalim at pinakamagandang kapupulutan natin ng aral at idea sa mga ipapakita ng tarot card, no? Okay, bubuo na tayo ng 3 cards. Medyo may laman to dahil nararamdaman ko ang sasabihin ng mga tarot card ay base lamang tayo sa ating mga binabasa at nabibisyon. Alright, tingnan natin. Para to kay Vice Ganda. Wow! Ano bang sinasabi ng tarot card? Okay. Ang enerhiya ni Vice Ganda na nangingibabaw sa kanyang pangkalawakan na enerhiya ay merong isang lalaking matapang at nananakot at nasa trono, nasa posisyon. Ito pala ang kanyang backup. So mayroon palang sumusuporta sa kanyang backup. Isang lalaki na kalaban ng mga DDS. Ayan, or kalaban ni Duterte. Ayan, prangka na tayo dahil eto naman ang lumalabas sa tarot cards. So tingnan nyo to. Ayan, nasa posisyon na isang lalaki ang parang sinasabi natin na maaaring sponsor or kaya tinatawag natin na gumastos o whatever na at itong sinasabi ay pagiging traitor. Ayan, ang isang enerhiya ni Vice Ganda ay ang pagiging traitor, ang pabagsakin ang maging isa siya sa mga traitor kay PRRD at pabagsakin ang mga Duterte or Duterte families. Also one person, that is the former President Duterte. So yan yung mga espada na yan yung mga traitor. Kaya tinitira niya si President Duterte. Ayan, na isang lalaki ang pinagmulan and then to. At syempre, para sa bonggang-bonggang mga kaganapan sa kanyang event, ay meron pa rin siyang backup na isang mayaman at nilulumot na at matagal nang sanay sa pagtatanim or pagpapalago at pag-i-sponsor o pagbibigay ng kung ano-ano para lang dalhin ang kanyang lakas. So, ang enerhiya, dalawang lalaki para makipagtraidoran. Ayan ang mga enerhiya ni Vice Ganda. So, ayan, may isang lalaki pa rin na nakaupo sa trono na makapangyarihan sa pera, trono at
At back up niya rin to. So, dalawang lalaki yan na pinaka big time na sponsor or pakana na sila ang susuporta para pabagsakin ang issue or ang Duterte, no? Kaya dito sinasabi isang lalaki makapangyarihan at nasa posisyon. Ito rin ang mga kumokontrol sa kanya. So, mean to say, hindi ka kontento Vice Ganda, hindi ka marunong makontento at hindi ka professional sa mga inilabas mong event ngayon. Napaka-unprofessional at saka dapat walang personalan. Trabaho lang or safe first sa iyong career. Dapat naisip mo yon para ikaw ay hindi mabapikos. Yan. At parang wala kang ka-contentment and dala na rin siguro ng mga marami mong iniisip dahil about din sa lalaki. No? Ang iyong issue. Yan, sa mga issue mo tungkol sa lalaki at kapangyarihan at pagiging traidor. No? So, ayan ang enerhiyang nangingibabaw kay Vice Ganda. No? So, I don't know ha, kasi ito nang pinapakita talaga. Isang lalaki na handang lumaban at nakaback up sa kanya at ang isang dapat inuutos sa kanya na mag-traidor or tinatawag pabagsakin o tirahin si Duterte. Ayan. At dito naman ay yung pinaka main support nitong lalaki para gawin to. Ayan. So, ganyan yan. Parang ganyan yan. O, ayan. Ayan. Yan. At para mawala din sa pwesto ang mga Duterte. Alright? Yan. Bakit ganon? Vice Ganda, anyari sa'yo. Nagkaroon ka ng Shopee. Ayan. Dapat di mo nasira ang ating image. Yan. Ang ating figure na ang tunay na kagandahan ay nasa puso. Wala sa makeup. Wala sa accessories. At wala lalo sa pera. No? Dahil ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay hindi mabibili ng pera o hindi masisilaw sa area. Ngayon, kung hindi ka kontento or na may personal ka, may problema sa'yo. Alright? Yan. So, tingnan natin yung 7 card kay Vice Ganda kung ano nangyayari, nakaraan at hinaharap at nakalipas at maaari pang mangyari. Na? Ayan, sa nag-request nito, maraming salamat sa iyo at nabigyan ko ng oras ang iyong request kay Vice Ganda. Ayan. Okay, marami kang haharapin at pinagdadaanan, Vice Ganda, sa iyong mga future ngayon. As of now, nauna ka pang pumasok yung sign or yung tinatawag natin na sign of horse mo na ginagampanan para ginagawa mo sa career mo ang year of the horse. Okay? At marami kang pagsubok, sayang ang mga opportunities at marami rin kasi mga negative opportunities ang nakaabang sa'yo, hindi good. Kaya huwag kang magtaka kung meron kang mga bagay na malilinlang ka or malilinya ka sa mga lupaypat. Kumakapit pa rin sa pag-asa, kaya siguro nahaharap siya na parang nawawalan siya ng pag-asa pero hawak pa rin niya ang pag-asa. Malalagasan lang siya pero hindi siya mauubusan sapagkat hawak niya ang pag-asa. Nawa maging maganda ang mga pag-asa na inaasam-asam mo, Vice Ganda. And these years, marami kang rewards na matatanggap ngayon at ang dami-dami mong rewards. Negative rewards o awards or basta lahat ng mga rewards that for you. Ano? Isa na rin dyan yung mga binabato sa iyo. Ayan yung mga rewards mo. Ano? Dami mong awards. Ayan. You are a award winning. Viral, trending, and whatever. At iba pa na maaari matawag nating rewards. Subalit, sa background mo na yan, nangyayari yan dahil meron sa iyong 4 na tao na mayroong pag-uugaling solido at pudero doon sa iyong ground. Kaya sinasabi dito, meron mga tao na kahit wala naman may tutulong sa iyo, napapakinggan mo rin. At yung mga tao na minsan mo lang nakita pumupunta lang, bumabalik-balikan ka. So may mga tao na kumukonekta sa iyo para ikaw ay mag-assume at i-claim mo yung mga offer nila. No? So may mga contract at kontrata o kasunduan na magaganap sa iyo. Kaya please, obserbahan mo mga nakapaligid sa iyong tao dahil may mga tukso at dito ay yung mga malalakas at magagaling magsalita. Alright? Kaya ingat lang, Vice Ganda, for you yan, hindi para sa akin dahil nakikita ko ang iyong mga hinaharap. And then, pinanganak kang swerte at sisikat ka at may kasikatan. Dapat sarili mo
ang iyong hinahandle. Hindi ka nakikinig sa iba. O alam mong mali, wag mo nang gawin. Dahil kapag ikaw ay gumawa ng isa pang pagkakamali na nagkamali ka na ulit sa una, I know na meron pang mga makakalaban ka sa susunod mong competition. Or tinatawag natin na sisikat ka ngayon, tetrending ka, pero babawian ka, mababawasan ng iyong enerhiya. Or tinatawag natin mga supporters, or tinatawag natin mga followers, subscriber, o mga taong magtitiwala sa iyo, or maraming magagalit sa iyo. Alright? Okay. Matatapos ang event mo, laban mo, ngunit magkakahiwa-hiwalay kayo. Pagdating sa problema mo, haharapin mo at ano man ang mga cases o issue na nagaganap sa iyo ngayon. Kaya sinasabi dito, ikaw ay magkakaroon ng pagpapasya at ikaw ay biglang mapapaisip kung sino sa kanila ang tama at mali, na bakit mo nagawa yan, kasi baka ikaw ay isang maging grata. Alright? Okay, dahil ikaw ay nagbabalanse rin sa financial o problem, money problem or financial problem. Dahil kahit anong yaman mo o marami ka mang pera, parang nakukulangan ka pa rin. Kaya nagkakaroon ka tuloy ng option. Nagkakaroon ka tuloy ng hindi ka nakukontento kung anong meron ka. Alright? I'm sorry to tell you, but that's a really talk about it at iaano yan sa'yo ng mga tao. Dahil yung mga netizen ay iniidolo ka. Maraming iniidolo ka, sikat ka, at saka ganyan. Nawa naisip mo bago mo gawin. That is the scripted. So magkakaroon ka ng trouble, pagsubok. Matindi pagsubok to, tatawirin mo o haharapin mo yung mga pagsubok mo ngayon. Alright, kaya mag-ingat. Vice ganda. Okay. Titingnan natin ang 5 katanungan kay Vice Ganda. Alright, sa mga netizen po na nagagalit kay Vice Ganda at hindi nagustuhan yung kanyang event or yung tinatawag natin na palabas, unawain natin at alamin, suriin at pag-aralan ko ano yung mga dapat natin lawakan sa pag-iisip, pangunawa at pagtitiwala pa rin kay Vice Ganda, no? Kaya sa lahat ng mga nagalit kay Vice Ganda, alam nyo naman na minsan hindi rin natin masisi siya kasi meron din talagang mga demons or tinatawag na tukso na bumubulong-bulong sa kanya. Malinaw na may nag-ooperate or may nagpapatakbo or may nagko-control kay Vice Ganda. Alright? Ayon din yan sa aking mga vision. Okay, right now, here we go. This is the question for Vice Ganda. Totoo ba na may nag-sponsor kay Vice Ganda? So ayan, syempre may pinakita na rin talaga na meron nag-sponsor kay Vice Ganda, andang gumastos at kaya naging bonggang-bonggang event at nagkaroon ng mga magagandang sa buong buhay siguro niya Vice Ganda, ngayon niya lang naranasan yung ganyang kabongga, no? Ayan, super budget, no? So ayan, may budget. Okay, right, tignan natin ngayon totoo ba na may sponsor si Vice Ganda? So, tingnan natin kung meron nga bang totoong sponsor. Yes, eto na naman, no? Lumabas na naman yung lalaki sponsor niya doon sa unang enerhiya niya. So, hindi tayo nagkakamali. This is the true. And this is the sinasabi ng tarot card na totoo nga na meron. Kasi ito yung kanina sa enerhiya niya na lumabas sa sponsor. So, lumabas ulit siya ngayon. Ibig sabihin, yes, meron. Kayo na po ang balang husga at malaman nyo kung sino at malalaman nyo rin kung sino ang sponsor o gumastos kay Vice Ganda. Right? Next card. Scripted ba ang kanyang mga sinabi ni Vice Ganda? Kaya tingnan natin kung scripted nga ba.
Yes, focus din. Babae ang nag-control din sa kanya at nakapokus siya sa script niya. Kaya that is the memorize and planado. Ano? Isang babae din ang nakaupo sa trono ang backup. No? Kaya I don't know kung sino yung babae na yan. Basta sinasabi dito is yes, scripted. And then kasi focus siya eh. Ibig sabihin pag nakapokus ka, nagme-memorize ka at saka na pag-aaralan mo lahat yung galawan o kilos. So may kumukontrol sa kanyang babae na nasa pwesto rin, no? Queen of Cups, ano? Bukod diyan, hindi lang isang babae kasi mayroon pa isang babae na mas mataas na na kinokontrol siya ng parang pinapapet siya, alright? No, may gumagawa sa kanya. Alright? Kaya sorry, Vice Ganda, kung merong pinapakita ang tarot card sa iyo sapagkat yun talaga ang ating nais sabihin. Alright, tingnan natin. Makakasuhan ba si Vice Ganda? So, tingnan natin kung makakasuhan si Vice Ganda. Yes. Ayan. Vice Ganda is center of attraction to all groups at sa lahat ng mga grupo na binuo niya. Sa mga grupo, sa binuo niyang grupo or dyan sa event niya, siya ang center of attraction. Ano? Ginagamit siya at siya ay pinapanood at dahil event niya yan at sikat siya, yan, may mga nagagal din sa kanya grupo-grupo. No? Yan, grupo-grupo yung nagagal. Kaya group by group. So, ibig sabihin, nakisali si Vice Ganda sa grupo ng mga anti-Duterte. No? Ayan, sa mga tuwid. Kaya, makakalaban niya ang pro-Duterte o Duterte supporters. Yan. Yan. And the last card, tingnan natin, malaki ba ang naging gastos sa event or palabas ni Vice Ganda? So, tingnan natin kung malaki nga ba. Strange, powerful, malakas ga, malaki rin ang gastos. Super big time ang kanyang gastos or backup. So, I don't know kung makalaman nyo din yan lahat or hindi ipaalam sa inyo. But, very powerful, strength and infinity. So, magkakaroon si Vice Ganda ng responsibilidad at saka obligasyon. Yan, dahil sa kanyang pakikipagkasundo o kasunduan. Alright. And last card, tingnan natin. Ano ang mangyayari kay Vice Ganda after siya'y mabatikos or tinatawag natin sa kanyang viral video? So, tingnan natin. Ayan. Vice Ganda, hanapin mo yung tamang daan at kaliwanagan sa iyong tinatahak na landas sapagkat nasa tuktok ka at alam mong ginagawa mo at alam mo ang dapat mong gawin. So, sinasabi dito isang hermit ang maaaring magbigay sa iyo ng guide o isang matanda. Dapat ikaw ay maging tunay na Pilipino at sumusunod sa ating mga tradisyon o tinatawag lumang tradisyon or kasabihan na igalang, irespeto ang matanda. Dahil this is the PRRD. Ito yung magiging issue sa ginawa mo. Hanapin mo ang kaliwanagan ng iyong pag-iisip at tumanggap ka o dapat na makatanggap ka ng magagandang advice sa iyong mga hinahanap. Ikaw daw kasi ngayon ay naghahanap. No? So, ang mangyayari sa iyo ngayon, after nyan, puro meron kang hahanapin. Solution, apology, ayan, in public, and then, ganyan na naman mangyayari sa iyo, no? Mag-apology ka na naman or apologize dyan sa public.